Sound check yan. Good morning po. IBC Ulo, please find your seats. Sige po. Good morning sa bawat isa. Good morning po. Such a blessed day to praise the Lord. And ngayon po, tayo po tayong lahat as we begin our worship service ngayong umagang ito. Let's start off with praise and papuri sa pangalan ng Panginoon. And dapat excited tayo. Excited ba kayo? Parang hindi kayo excited ngayon na nakapagkita-kita na naman tayo ng mga kapatid natin. Yung nakita na naman natin yung mga muka na paulit-ulit na natin nakikita. Pero hindi ko alam ba't di pa rin kayo nagsasawa. Pero praise the Lord kasi ang dami natin. Patuloy tayong lumalago sa pangalan ng Panginoon. And yun dapat yung maging prayer natin ngayon eh. As the song says, draw me close to you. Yun dapat maging dalangin natin na mas maging malapit tayo sa Panginoon. Mas maging malapit tayo sa puso ng Panginoon. Kasi, and yun dapat maging desire natin. Hindi lang ngayong oras na ito, ngayong araw na ito, pero sa araw-araw na buhay natin, yun dapat yung piliin natin na gawin. Na maging desire natin na mapalapit lalo sa Panginoon. And as we sing, make this your prayer. Kausapin mo ang Panginoon. Lord, draw me close to you. Lapit mo ako sa puso mo. Ikaw lang ang nais ko sa buhay ko. So let's sing. To hear you say that I'm your friend when you're my desire. You were my desire. No one else will do. There's nothing else. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. Ulitin natin. Draw me close to you. Draw me close to you. Yes, Lord. Never let me go. It all down to hear you say that I'm your friend.
You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Ulitin natin. You're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Come on, let's sing it again. Draw me close. Draw me close to you. Never let me go. Lay it all down again. To hear you say, that I'm free. You're my desire. You're my desire. No one else will do, Lord. No one else will do. 'Cause nothing else can take feel the warmth of your embrace. Come on, help me find a way. Help me find a way. Bring me back to you. Oh, that's what we want, oh God. You're all I want. You're all I've ever needed. Oh, help me know you are near. Want to see it again. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. For the last time, ulitin natin. You're all I Come on, help me know. Help me know you are near. Help me know you are Yan, kunin po natin ang ating mga Bible. Yan, at buksan po natin sa 2 Timothy chapter 2. At babasahin po natin from verse 10 hanggang 17. Babasahin po natin ang salitan. Yan, nakita na po ba? 2 Timothy chapter 2 verse 10. Therefore, I endure everything for the sake of the elect, that they too may obtain the salvation that is in Christ Jesus, with eternal glory. Verse 11. If we endure, we will also reign with Him. If we disown Him, He will also disown us. Verse 13.
Keep reminding God's people of these things. Warn them before God against quarreling about words. It is of no value and only ruins those who listen. Verse 15. Avoid godless chatter because those who indulge in it will become more and more ungodly. Verse 17, sabay-sabay po tayo. Their teaching will spread like gangrene. Among them are Hymenaeus and Philetus. Purihin po pagkakabasa ng salita ng Panginoon. Samahan niyo po ako manalangin. Panginoon, dakila naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo sa umaga pong ito ng may kababaang loob, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito na ipinagkaloob niyo sa bawat isa. At salamat po sa awa mo sa amin. At kami po ay lumalapit, Panginoon. Ikaw po yung patuloy na kumilos sa aming buhay, Panginoon. Ikaw po yung magpakilala, Panginoon, ng tuluyan, Panginoon. Pakita niyo po, Panginoon, yung mensahe mo sa araw na ito, Panginoon. At maraming salamat po sa bawat isa na nandito. At huwag mo pong hayaan na hindi ka po namin makatagpo, Panginoon, sa oras po ito. Lord, dalangin po namin na ikaw po yung kumilos, Panginoon, sa pagkakataon ito, Panginoon. I pray, Panginoon, na ikaw po yung maitaas, Panginoon, sa lahat ng gagawin namin sa buong araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Patuloy po tayo mga sa Panginoon. Trading your crown for a cross, you willingly died, innocent, I paid the cost. I'm counting your status, counting your status as nothing. The King of all kings came to serve, washing my feet, covering me with your love. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. Sing, you are my life. You are my life and my treasure, the one that I can't live without. More here at your feet. Here at your feet, my desires and dreams I lay down. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. Oh, change me like only you can, Lord. Give my heart in your hands. Father, I pray, make me more like Jesus. This world is dying to know who
you are. You've shown us the way to your heart. Father, I pray, make me like Jesus, oh Lord. Change me like only you can. Here with my heart in your hand. Father, I pray, make me more like Jesus. This world is dying to know who you are. Shown us the way to your heart. Father, I pray, make me more like thee. Oh Lord, change me like only you can. Here with my heart in your hands. Father, I pray, make me more like Jesus. This world is dying to know who you are. You've shown us the way to your heart. Father, I pray, make me more like, make me more like Jesus. I pray, make me more like Jesus. Oh, if more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. Come on, if more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take every last time you say, if more of you means less of me, take everything. I'll sing that again. If more of you. Yes, all of you is all. So I pray today, Panginoon, na hindi lang namin sinasabi na susundin ka namin, Panginoon. It takes more than that, Panginoon. You lay down your life for us. So we will give our life to you, Panginoon. Bibigay namin yung oras namin, yung treasures namin, para maitaas ka, Panginoon. If more of you means less of us, take everything. Panginoon, ko po ay kumilos na malaya, Panginoon, dito. We praise you and we honor you dahil sa ginawa mo. Ikaw pong maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. You may all be seated. Sige po. Find your place.
Panalangin po natin. Magkaroon po ng second floor bago ang second floor. Para magkasya na po tayo. Sige po. Once settle down, biglang pinatayo eh. Di ba? Sige po. Since everyone is seated na po, manalangin po muna tayo sa ating pagsisimula. Tapos po, tuloy-tuloy na po tayo. Let's pray po. Ama naming banal, maraming salamat po sa araw na to. To some, this is just a regular Sunday. Pero ikaw, Panginoon, with all your knowledge, with all your power, you being a sovereign God, Panginoon, tinakda mo po tong araw na to para katagpuin po kami. So anuman po, Panginoon, yung gusto mong sabihin sa amin, kaya mo naman po na maintindihan po namin to ng malinaw. Huwag mo pong hayaan na madistract kami ng mga maliliit na bagay. But Lord, hayaan mo po na marinig namin yung tinig mo at huwag niyo pong hayaan na lumabas kami dito ng ganun pa din kami. Nakagaya pa din kami ng dati. But Lord, we pray na ma-encounter ka namin, Lord, at hayaan mo, Panginoon, na ikaw, yung salita mo, yung patuloy na magbago po sa amin. Lord, samahan niyo po kami, tago niyo po ako sa inyong likuran. Baliwala po ang lahat unless ikaw yung kumilos at mangusap at magbago ng puso ng bawat isa. Maraming salamat po sa Panginoon ni Kristo Jesus. Amen at amen. Yan, welcome po sa IBC Hulo. As usual po, maraming salamat po for coming here. At ako po, sa totoo lang, it's always a privilege to stand up here sa harapan po ng bawat isa and to share God's Word. At ayan po, konting background lang po. Ako po ay hindi talaga tubong IBC Hulo. So, the month of October, though common po siya sa lahat ng churches, we celebrate Family Month. Ayan. So, familiar naman po ang bawat isa sa lahat. So, sa ating pagpapatuloy, konting introduction lang po. Sabi po nila, Filipinos are family-oriented. Naniniwala po ba kayo dyan? Talaga? Okay. Para patunayan po yan, lahat po sa atin dito, at some point, lahat ng matandang nakita mo, nagtitinda man yan ng buko, nagtatapon man yan ng basura, tumatawid man yan, ang tawag mo dun sa lola ay Nay. Ang tawag mo dun sa matandang lalaki, Tay, tara po. Partida, hindi mo pa kamag-anak yun. Yung iba naman sa inyo, yung tindera sa palengke, tindera ng siomay, jeepney driver, ang tawag mo, ate, te, kuya. Sa mas makabatang lengguwahe, kuis. Yan. So lahat naman tayo at some point, kahit hindi mo kamag-anak, kahit hindi mo katugo, ang tawag mo, Nay, Tay, ate, kuya. Di ba? Kahit dito sa church natin, mas common po to dun sa mga matatagal na po sa simbahan. Ang tawag natin sa isa't isa, brother, sister, di ba? Kapatid. At sa sobrang family-oriented po natin mga Pilipino, dinadala po natin to even on our government. Yan. Kaway-kaway po sa mga nepo dyan. Yan. Di ba? Ako po sa totoo lang, bagito pa lang po ako sa pagpapamilya. Opo, kung napapansin nyo po, ako po ay bagong kasal lamang po nitong mga nakaraang taon. Tapos, isa lang po asawa ko. Nilinaw ko lang po. Pero dalawa na po ang anak namin. Pag-pray nyo po, malapit na po mga anak si Za. Malapit na po, as in malapit na po. Siguro next week, ganun na siya kalapit. So medyo, ganun pa po pala yung feeling nun, no? Pagka yung panganay mo, hindi mo alam yung gagawin mo. Pagdating mo dun sa pangalawa, hindi mo pa rin alam yung gagawin mo. So sa totoo lang po, as we discuss things about family, this family month, hindi po ako expert. Opo. Kagaya po ng ibang modern parent, ang takbuhan ko po, aside sa salita ng Panginoon, sa totoo lang po, Instagram. Paano mag-alaga ng bata? Dapat ka ba magsabi ng no? Dapat mo bang purihin yung bata? Oh, okay ka lang ba? Wow, good job. Dapat ba yun? And so, sobrang clueless po ako. And if you know me, mas alam nyo, kung kilala nyo po ako, mas aware po kayo bakit clueless ako sa ginagawa ko when it comes to handling family. Yan.
ako po, sa biyaya ng Panginoon, may nagpalaki naman din po talaga sa akin. Laking lola po ako. Ayan. So, pero clueless po ako kung ano ba yung family time, sabay-sabay kakain, mag-uusap pag may problema sa bahay. Nag-uusap po pala dapat, no? Pag may problema sa bahay. Sa bahay po kasi namin, nung kabataan ko, dahil si lola lang yun, tas dalawa lang kami, okay na yun. Pagka may project ka sa school, tas hindi mo nasabi kay lola, saluhin mo na lang yung pagalit ng teacher. Ganun na lang, kasi wala naman po akong makakausap. Diba? Pero sa ilan sa atin po, hindi man kagaya ng kwento ko, yung kwento ng buhay mo, at some point, to some degree, you have a concept. You have an idea of what family is. Diba? Sabi nga dito, we have memories, experiences, whether good or bad. Masakit man yan, magandang kwento man yan, pagkadating ng Pasko, bagong taon, meron kayong mga napagkukwentuhan, mga pinsan nyo na nag-away, mga tito-tita nyo na nagbibiruan. You have that story, di ba? We have a description of or label to our families. Kumbaga sa relationship, may status. Di ba sa pamilya natin, it's either, dito common to sa Asia extended family, kasama mo yung lolo't lola mo, tito-tita mo sa bahay nyo, di ba? We have broken families, happy families, striving. Di ko alam kung ano po adjective nyo, pili na lang po kayo. Isigaw nyo na lang po mamaya kung hindi ko po mabanggit. Hikahos families, magulo, maingay, makalat. Ito yung pinakamasakit sa akin, narinig ko ito dysfunctional. And sa totoo lang, iba po sa atin dito, may pamilya ka man, naniniwala ka man sa pamilya, pamilyado ka man o wala ka pang pamilya, you have an ideal of a family. To the point, sinasabi mo, paglaki ko, hindi ako magiging kagaya ni mama. Paglaki ko, hindi ko gagayahin si papa. Uy, grabe yung family na yun. Gusto ko ganun pagka nagkaroon na ako ng pamilya. O kaya naman, sa mga magulang, masakit man, buti pa yung anak ni ano. Di ba? We have a version of family that we check, that we look. Sa totoo lang, families are not perfect. Ako po, natutunan ko po yan ngayon po sa asawa ko, sa pamilya ko. Aside from families are not perfect, relationships are messy. Hirap. Hirap pong makipag-ayos, magplano, bumuo, mangarap, makipag-usap, umupo, pumirme. Yung hindi ka mag-walk out, hindi ka magkakalat, hindi ka magdadabog, hindi ka magsasabi ng kung ano-ano, hindi ka mananakit. Hirap. Kasi dati, nasanay po tayo na tayo lang. Tayo lang inuunawa, di ba? Sa totoo lang dyan, families are not perfect, pero on top of all these imperfections, kalat, ingay, gulo, may mga na-encounter pa tayong pagsubok. Yun nga yung masaklap nun kasabay nung lahat ng yun, meron pang pagsubok tayong pinagdadaanan, not just on a regular basis, pero merong mga maliliit, malalaking pagsubok. Okay, along the way. That we are either too busy, too lost, too hurt, or too confused to notice. Sa sobrang ang gulo, ang ingay, sabay-sabay na lahat. Uy, may pagsubok na palang dumarating sa amin. Uy, may umaatake na pala sa pamilya namin. Uy, sinisira na pala kami ng kaaway. Hindi natin napapansin. Sa totoo lang po, for our family month, we will discuss sa atin pong series, ang title po ay Grounded. Sabi po doon, we will talk about 4 major enemies and hindrances from society that challenges the modern Christian family. Yeah, medyo lawakan natin yung scope. Kasi nakalagay doon Christian family. Ako po, sa totoo lang, hindi naman po ako laking Christian family. Di ba? Iba po sa atin dito, ikaw, Kristiyano ka. Pero, saya-saya mo sa church, kaya nga gusto mo dito sa church . Kasi pag uwi mo sa bahay, para kang galing sa camp. Pag uwi mo sa bahay, ibang realidad. Iba yung kausap mo dito, nakangiti lahat. Pagdating mo doon, bukod sa wala ng kanin, galit pa yung tao sa'yo. Tapos, galit ka na din. Di ba? Whether you are Christian, whether you believe in Christ, whether you are a non-believer, we have
different experience with families and we have challenges on those families. At ayan po ang pag-uusapan natin sa mga susunod po na buwan. Okay, sa mga susunod na linggo pala. So, ito po ang first topic na pag-uusapan natin. Medyo big word po siya, relativism. Yan. Familiar po ba kayo? Yan. So, kung hindi po, ayan po ang title po ng ating mensahe, Raising Kids in a World Full of Confusion. Yan, sa totoo lang po, kanina nagkamali po ako ng bigay ng scripture reading kay Pas Jamil. Pagpasensyahan niyo na po. 3:10 to 17 po yun. 2 po to 17 yung nabasa po niya. Ako po yung may mali doon. Pero ayan, if you have your Bibles with me, sundan niyo po ko mamaya as we discuss. Kasi po magbubukas po tayo per point, we will open different text para lang po maintindihan po natin ano yung kinalaman ng ano yung sinasabi ng Bible patungkol sa relativism. Moral relativism. Diba? Tuloy po tayo. Tutuloy yan pagka gumalaw. Yan, umilaw na. We are living in a time when parents must choose whether to raise their children according to God's word or to the standards of the world. Ulitin ko we are living in a time when parents must choose whether to raise their children according to God's word or to the standards of the world. Bigyan ko lang po kayo ng konting idea. Ako po ay nagtuturo ng piano or musical instruments sa Rockwell. Familiar naman po kayong mall dyan sa may Makati. Opo. Yan po, isa po yan dun sa mga Alta na mall. Yung mga medyo rich kid, yung mga pumupunta. Diba? Kasi grabe yung mga bilihin dyan, grabe yung mga stores dyan. Pero sa totoo lang po, on a daily basis, dahil nagtatrabaho po ako dyan, ang makikita nyo po dyan, senior citizen, mga estudyanteng kalalabas lang ng school, iba pa yung amoy nila. Pero, on top of that, dun sa mall na yon, meron talagang mga mayayamang families na to the point, lustay lang ng lustay ng pera, tas may mga estudyante po akong mayayaman. And I talked to some of them. Alam nyo ba, hindi nila kilala kung sino si Jesus. This is 9 years old, 10 years old na bata. Pag tinanong ko, do you go to church? Sabi nila, hindi na po. In English to kasi medyo English sila magsalita. No. Okay? Hindi na po, hindi sila nagpupunta sa church. Tapos, pag tinanong mo, mas kilala pa nila si David and Goliath kaysa kay Jesus. Diba? Sa panahon po natin ngayon, it's very challenging na hindi mo dapat, kailangan maintindihan na palakihin yung anak mo whether sa salita ng Panginoon or sa standards ng mundo. Diba? Being neutral is not an option. Yung pagiging passive po natin, hindi, dito lang ako, nandiyan naman yung church, nandiyan naman si pastor. Diba? Okay na yan. It's not an option. The culture is teaching our kids, sa mga magulang, the culture is teaching our kids. Sa mga center teacher, Sunday school teacher, yung mga bata na yan, the culture is teaching yung mga tinuturuan nyo sa RK, sa Reboot. Minumold yan ng culture if we will not speak up. Ang tanong, will you teach your kids more than the world does? Handa ka bang turuan? Handa ka bang mag-spend ng time? Handa ka bang umupo? Handa ka bang magbigay ng panahon mo dun sa mga tao na yun, sa anak mo, sa estudyante mo, sa mga RK students, sa Reboot Youth? Meron po tayong mga titingnan na ilang mga statistics. Ayan, sabi po dyan, only 4% of Gen Zs. Ang Gen Zs po ay pinanganak ng 1997 up until 2012. Yan, meron po bang 1997 dito? Ang asawa ko po ay 1996. Pastor Eric lang po ba ang Gen Z dito? Sabi niya, only 4% po ng Gen Z. Ibig sabihin, 4% ng lahat ng pinanganak mula 1997 to 2012 have biblical worldview. According po yan sa Barna Group nung 2023 survey. Next, 1 in 3 Gen Zs do not identify with any religion. Kasama po dito yung estudyante ko. Katotoo lang po. Wala silang ina-identify na religion. Pag tinanong mo, so nag-church ka, are you familiar with religion? No po. Pero pag tinanong mo, kilala mo si David? Opo, isa po siya dun sa pinakain ng
5 loaves of bread and 2 fishes. Hindi, joke lang. Pero wala talaga silang idea sa Bible, promise. Gen Z is the most interested in religious issue and wants to go back to church and read the Bible. Ano ibig sabihin yan? We need to understand that this generation, while eager for God, is more likely to compromise on biblical principles. Ulitin ko po, napapansin nyo po, 4% lang yung may biblical worldview. Isa sa 3 bata ang nag-identify na may religion sila. Aware sila sa word or term na religion. Pero, lahat ng Gen Zs interested kung ano yung sinasabi ng Bible. Sa totoo lang po, hindi ko po alam pagka umattend po kayo ng youth camp, dati po, nung kabataan ko po, ako po, nakakatawa kasi 32 anyos na po ako, nababanggit ko na po yung term nung kabataan ko po. Okay, nung youth po kami, first day of camp, walang tataas ng kamay. Sabi nga po nila, matitigas pa yung puso niyan. Hindi pa kumikilos ang Panginoon. Kumikilos man, nagmamatigas pa sa Panginoon. Ganun po kami nung panahon po namin. Pero alam niyo po ngayon, first day ng camp, wala pang preaching, nakataas na lahat ng kamay ng mga bata. Kahit unbeliever. Makikita mo, nagtataas ng kamay. Tapos yung iba magsisitahan pa, taas mo yung kamay mo, taas mo yung kamay mo. Ganon sila. They don't know what church is. They don't know any information about biblical standpoint. Pero, interested sila sa church. Ngayon, ang danger dyan, kagaya nga po ng sabi ko, they are the generation that most likely to compromise. Sa totoo lang po. They are willing to follow Christ as long as it doesn't go against the political and social values they learned from the world. Sabi nga po na napakinggan ko, meron po kaming mga fina-follow. Pinakilala lang po to sa akin ng asawa ko. Hindi ko na po mabanggit yung pangalan niya kasi hirap po pero preacher po siya. Everyone loves Jesus. Until the time sabihin niya na Diyos siya at dapat siya yung maghari sa buhay mo. Walang issue sa'yo. Love mo si Jesus, mabait si Jesus eh. Muslims love Jesus. Mahal ng mga Muslim si Jesus. Kilala nila yung propeta yun, good prophet yun eh. Diba? Walang issue sa kanila si Jesus. Pero pag pinag-usapan na kung sino si Kristo at sino dapat si Kristo sa buhay mo, ibang usapan na yan. Sa mga kabataan ngayon, you want to go to church. Pero pag bumabangga na sa political belief mo, ang weird ng mga bata ngayon, kahit 12 years old, may political belief eh. Diba? Hindi naman sila nagbabasa. Lahat ng assignment nila, ChatGPT. Diba? Pero may political belief sila. Ako, si ganito yung boboto ko. Ako, ganito ako. Ay, mali ka. Makikicomment pa yan, makikigulo pa yan. And social values. Okay sa kanila si Jesus. Pero pag sinabi mo, oy, yung gender mo, yung gender identity mo, wala sa Bible yan. Diba? Aatras na yan. Ako po sa office po, may mga nakakausap ako eh. Nung mga early days po, hindi ako nagsasabi na pastor ako pagdating sa office. Gulat kayo, no? Iba kasi, di ba, pastor, bakit ka ganun? Di ba, dapat sinasabi mo na Christian ka, you have Bible study in the office, in the secular world. Di ba? Hindi po ako ganun. Kasi po, ganito po yung nangyayari talaga sa real world. Pag lumabas ka, pag nalaman nilang pastor ka, sasabihin nila that they are being discriminated by your mere existence. Naku, si pastor, wag natin ano yan, magiinuman tayo, judge tayo niyan. Pero sa totoo lang, everyday, ang maririnig mong ginajudge nila, yung mga pastor. Lagi silang may komento tungkol sa belief, lagi nilang tatanungin, lagi nilang hihiyain, lagi nilang pagtatawanan, lagi nilang questionin. Kasi okay sa kanila si Jesus, pero pagka yung mga sinasabi na ng Bible patungkol sa pamumuhay nila, they mock it. They criticize it. We need to teach and lead them to have stronger spiritual foundation. Tayo po, IBC Hulo, we need to be brave,
sure and clear. We can fight against cultural lies and raise a generation of truth bearers by following God's word. Ulitin ko po. We can fight against cultural lies and raise a generation of truth bearers by following God's word. Number 1. Mabilis lang po tayo. After po nito, ang format po natin will be, I'll share the point, explain ng konti, tapos give the application. So may sunod-sunod, hindi sa dulo yung application natin. Number 1, the Word of God is the most important thing. Dapat mong maintindihan, magulang ka man, ako sa totoo lang po, sabi ko nga po sa inyo, bagito ako. I don't have a pattern o hulmahan kung paano ba mag-parent ng isang magulang. Sa totoo lang po, sobrang laking help po ng IBC Hulo, ng mother and father-in-law ko po, yung mga tao po dito, for me to have a grasp of how to raise a child, how to raise Enzo. Diba? Pero on top of that, dapat po natin maintindihan lahat ng culture, lahat ng advices, lahat ng pwede mong matutunan sa mga tao sa paligid mo on social media, ang dapat mong maintindihan, the Word of God is the most important thing. Kung hindi mo alam paano mag-parent, read the Bible. Bago ka mag-check ng mga psychological advices sa Instagram, sa Facebook, tama naman lahat yan. May mga backup studies yung mga yan. Pero you have to read God's Word. Importante po yan. Sabi po sa 2 Timothy chapter 3, verse 16, which is dapat ito po yun. Konting context lang po. Si Paul po, kung matagal ka na sa church, you know Paul. Paul is a senator. Lawmaker siya. Okay? Tapos ayaw niya sa Kristyanismo. Siya yung unang bumabatikos. Then suddenly, he encountered Christ. And wrote most of the New Testament letters. Ganun yun. Ganun yung naging change. Okay? Tapos, nag-church plant siya sa iba't ibang lugar. Tapos siya yung parang head pastor. Isipin niyo, parang siyang si Pastor Eric. Tapos, sumulat siya ng letter kay Timothy. Ang mga Timothy po dito, yan, sila Pas Mark, kami po, Pas Aniel. Mga batang pastor. Sinulatan niya si Timothy. Second letter na to, si Timothy po ay bagitong pastor pa lamang. Sinasabi sa kanya, kung naipabasa ko lang po sa inyo saan na maayos, pero sinasabi niya, tayuan mo. Maging firm ka pagdating sa mga lahat ng tinuro ko sa iyo at mga natutunan mo at naintindihan mo sa salita ng Panginoon. Tapos, doon nabanggit yung context nito. All Scripture is inspired by God and beneficial for teaching, for rebuke, for correction, for training in righteousness. Sabi po doon, all Scripture is inspired by God. Hindi na po ako makikipagtalo, hindi ko na po ilalatag kung ano yung bibliology nitong verse na to. Ayan. Kung gusto niyo po matuto ng bibliology, magkakaroon po ng forum ang Transform Lit this coming November, Ugnayan. Punta po kayo. Tapos po, enroll din po kayo sa Impact Institute. Konting promotion lang po. Tsaka po, ito po yun. If you are really interested, exclusively for IBC Hulo, kung gusto mo talagang matuto, madami po tayong kapastoran dito na pwede po natin tanungin. Pastor Eric po, professor po namin yan sa IBTC. Diba? Handa po kaming ituro yan sa inyo. Pero for now, ang isang bagay lang na dapat mong maalala, whether you are a parent, Sunday school teacher, youth minister, bata ka man, matanda ka man, the word is inspired, authoritative, and enough because it comes from God. Wala nang usap-usapan, wala nang intro-intro. Hindi ko na kailangan i-defend kung tama ba yung verses, kung sinasabi ba ng all scriptures ay kasama yung Old or New Testament. Wala nang ganun explanation. Ang dapat mo lang maintindihan, enough ang salita ng Panginoon kasi galing yan sa Kanya. Sabi ng mundo, the world says truth is changing. Ang katotohanan daw po nagbabago, depende sa panahon. Depende kung anong generation ka, kung Gen Z ka ba, millennial ka ba, baby boomer ka ba, nagbabago daw yan. Pero ang sabi po ng Panginoon, the truth is always the same. Sabi po sa Bible, John chapter 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth,
Ako ang katotohanan. Ako, I am the truth, sabi ni Jesus. Sabi sa Hebrews, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. You have to understand, ang salita ng Panginoon, nakatali siya sa pagkatao ng Panginoon. Anything na hindi mangyayari, anything na may mali sa salita ng Panginoon, nadidiscredit yung pagka-Diyos niya. Ngayon, pwede mong pagkatiwalaan yung salita ng Panginoon. Authoritative siya, enough siya. You can use it for parenting. You can use it for teaching kids. You can use it for teaching youth. You can use it sa IBC Hulo. Bakit? Yung salita ng Panginoon, nakatali kung sino siya. Pwede mong pagkatiwalaan yun. Application po. Ito na po yun. Sa ating pong mga pamilya, we challenge you to have family devotions. Di ba po, may personal devotion po tayo. Ako po, sabi ko nga po sa inyo kanina, some of us doesn't have a family na maitatawag o masasabi. And some of us have an ideal family. Nung napunta po ako sa church, kinikwento nila, they have family devotions, family prayer time. Ako po, mag-isa sa double deck. Ako lang po nagde-devotion. Tapos wala pong Christian sa family namin. Sa totoo lang po, wala po akong mabibigay na statistics sa inyo. And most likely, kung meron man ako mabibigay na proof, yung mga katabi nyo po. Kasi ang IBC Hulo, ano yan eh? Yan, tabi-tabi lang tayo ng bahay. Alam niyo yung mga kalokohan, kalat, gulo, ingay, away ng pamilya. Pero at the same time, nakita niyo sila kung paano sila baguhin ang salita ng Panginoon. And ako po, sa totoo lang, sabi ko nga po sa Panginoon, before I stand here, I pray, sabi ko, Lord, hindi ko naman alam wala akong masyadong alam sa ituturo ko, pero alam ko, Lord, ang layo ng narating ko, sa buhay ko, sa pamilya ko. Dahil sa salita mo. So kung ano man yung salita mo ngayon, sabi ko, Lord, hayaan mo nang mangusap sa mga tao. Hindi po ako. Have family devotions. Have memory verse. Sa Sunday school po ba, nagme-memory verse pa din ba tayo? Kahit paulit-ulit. Naalala ko po dati nung bata ako, laging tinatanong, may competition pa yan. Okay, paramihan ng memory verse. Lahat ng maiksing memory verse po, minemorize ko. Jesus wept. So, I challenge you to your families, sa Sunday school, teachers, ewan ko lang po if it will be, it will be workable sa RK. Pero if we can try to have memory verse, promise po, pagka yung mga memory verse na yan, maukit sa puso po nila, even without us, in tough times, magre-resonate yan. Promise. So, one memory verse po na pwede nyo i-share sa mga family nyo po, sa mga anak nyo po, is Psalms 119. So, simulan nyo na po ngayon. Hindi magigets ng iba eh. Yan po ang pinakamahabang chapter po sa Bible. So, wag po yun. Okay, so, pero ito po yun. Isa pa to. Prayer time should not be optional. Baka po nagpe-pray lang tayo pag prayer for the food. Mabilis pa. Diba? Ako po, nare-rebuke po ko minsan ng anak ko eh. Wala pa po 2 years old yun. Kagabi po, yung misis ko po, nasa CR, nag-aayos pa ng sarili niya. Humingi na ng dede si Enzo. So, tulog na. Niyakap ko na siya, tinatapik ko na siya. Nagpapanggap na po akong tulog. Sabi ko, alam niyo po, sabi niya, Papa, pray. So, yeah, have prayer times. Nung bata po ako, si Lola po hindi siya Christian. Pero ang lagi niya pong ginagawa sa amin bago kami matulog. Ito po, naaalala ko po itong prayer na to kasi po ang haba. Kami po ay extended family.
So para masabi ko siya ng malinaw, Papa Jesus, bless Lola, bless Casey, kapatid ko po, bless Mama, bless Tito Dan, bless Tito Ganto, pati po, isipin niyo po, habang nag-aasawa sila over the years, humahaba po yung prayer na yun. Kasi bawat family member, kailangan kong i-recite, bless ganto. So I challenge you, in your family, have prayer times. Upuan niyo. Walang kailangan pag-usapan. As in literal, tara, pray tayo. Yun lang. Point number 2. Bilisan na lang po natin. Dealing with moral relativism. Ito po yung medyo big word, pero napahagingan na po natin yan kanina. One of the ideas of moral relativism is that ang katotohanan ay nagbabago. Depende sa sitwasyon. Okay. Pero mas pag-aralan pa po natin. Woe to those who call evil good and good evil. Konting background lang po sa book of Isaiah. Isaiah chapter 5 verse 20. Si Isaiah po, he's one of the prophets. Major prophets po, ang tawag po namin sa kanila. Ang haba po ng book of Isaiah. Si Isaiah po, dahil sobrang galing niyang propeta, sobrang galing niyang magsulat, tinatawag po siyang Shakespeare ng mga prophets. Pagka nakita niyo po yung mga Hebrew translations yan, ang galing niya po sa mga wordplay. Ganun po siya kagaling. Pero sa lahat ng kagalingan na yon, isa po sa mga pinakamabibigat at pinakamagagandang book is the book of Isaiah. Kasi dito mo po makikita yung prophecy tungkol sa Pasko. Sa Makati po, yung preaching natin dito nang galing. Ang dami po magagandang pangako dito, pero at the same time, ang daming mabibigat na warning. Ayan po, isa po yan dun. Sinasabi po ng Panginoon sa Israel, woe to those who call evil good and good evil. Dun sa mga tao, pag sinabi pong woe to you, warning yan. Pero hindi yan yung warning na, sige ka, pag ginawa mo yan. Hindi ganun. Ibig sabihin, meron na naka-reserve na judgment. Ginagawa na nila eh. Sinasabi na lang, sa Tagalog po, kahabag-habag, kaawa-awa ka, nakakalungkot ka kasi ganyan yung ginagawa mo. Ayun yung sinasabi ni Isaiah dyan. Kahabag-habag ka kasi kahabag-habag yung mga tao na yung mga tao, ang ginagawa nila, nilalabelan nila yung evil as good, tapos yung good, nilalabelan nila as evil. 70% po ng mga Gen Zs ngayon, more than half, naniniwala sila sa statement na to, what is morally right or wrong depends on the situation. What is morally right or wrong depends on the situation. Kumbaga, pwede, pero depende. Di ba? Sa mga young people, Gen Zs, naniniwala kayo sa statement na yan. Baka pwede naman. Pwede yan. Pag favorable sa'yo. Pero pagka medyo tagilid ka na, sasabihin mo, ay, depende. Diba? We are silent as satisfied pag favorable yung situation sa atin. Uy, truth yan. Favorable sa iyo eh. Pero pag napapaso ka na, nanlalamig na yung batok mo, nakakailang ng pakinggan, ay hindi, pastor, depende kasi yan. Ganto kasi yan. Ito kasi yung konteksto niyan. Ito kasi yung pinagdadaanan niyan. Ito kasi yung kwento ng buhay niyan. Hindi mo kasi naiintindihan, pastor. I just want to, papahagingan ko lang. I don't want to be judgmental. Lahat po ng pinagdadaanan natin are valid. Pero hindi ibig sabihin, tama at totoo yun. Hindi ibig sabihin, makakabuti yun sa'yo. Valid yan. Kwento mo yan. Hindi kami yung nasa posisyon mo. Hindi namin alam yung pinagdadaanan mo. No one can tell the pain. No one can tell gaano kapangit. Hindi mo kasi naintindihan. Opo, hindi namin naintindihan. Your reason is valid, pero it doesn't mean it is right.
it doesn't mean makakabuti yan sa'yo. It doesn't mean makakabuti yan sa anak mo. It doesn't mean makakabuti yan sa mga youth. It doesn't mean makakabuti yan sa mga Sunday school na tinuturuan po natin. Sa totoo lang po, madaming gray areas sa mundong ito. Lalo na po nung nag-handle po ako ng young professional, ang daming gray areas. Ang daming tanong patungkol sa gray areas. Pwede ba tayong uminom? Pwede ba tayong ganito? Pwede ba tayong ganito? Hindi ko na po i-discuss sa inyo. Pero ito lang po yun. With all the gray areas, sana po malinaw po sa atin bilang Kristiyano kung ano yung black and white. Madaming gray areas eh. Sa totoo lang, pinalaya na tayo ng Panginoon, niligtas na tayo ng Panginoon to live on those gray areas. Sabi nga ni Paul, di ba? Everything is permissible but not everything is beneficial. Permissible naman, gray areas yan. Pero sana po sa atin dito sa church, parents, ako po bilang bagitong magulang, sa mga Sunday school teachers, sa mga youth pastors, sa mga workers, sana clear sa atin kung ano yung black and white, kung ano yung sinasabi ng Panginoon na dapat at sinasabi ng Panginoon na hindi dapat. Kasi kung dun pa lang, nagre-reason out na tayo, inilalaban na natin, gina-justify na natin lahat ng mga kamalian natin, wala na. Damay-damay na yan. Sabi dito, we need to teach our kids the difference between right and wrong, light and dark, and what is true and what is not. Yan po yung pinaka-application natin. Una, in the moral relativism issue, na kung saan ang generation ay naniniwala na ang katotohanan ay nakadepende lamang sa sitwasyon mo. Ang tama't mali ay nakadepende lamang sa sitwasyon mo. At lahat ng bagay ay nagbabago. Una, dapat i-honor mo at mahalaga sa'yo at alam mo kung gaano kahalaga ang salita ng Panginoon sa buhay mo. Pangalawa, dapat malinaw sa'yo kung alin yung tama at mali sa salita ng Panginoon. Number 3, not going along with what everyone else does. Romans chapter 12 verse 2. Ito po ang last series na pinag-uusapan po ng IBC, ay ng Reboot Youth. Ganda po ng series po nila. So, if your sons and daughters po, ay young people pa po. Pero feeling ko welcome naman po ang mga mommies and daddies sa Reboot kung gusto nyo pong umattend. If you have time, maganda po ang series nila. Sabi po doon ni Paul, sa letter to the Romans, after niya pong ilatag kung gaano kaganda yung ginawa ng Panginoon at kapangyarihan ng kaligtasan ng Panginoon once you get to know and get saved. Okay po I encourage you to read your Bible. Ang ganda po ng Book of Romans. Isa po ito sa mga sinasuggest if you are a newly believer. Kasi as a senator, as a lawmaker, inilatag ni Paul detailed kung ano yung bawat effects pagka nakakilala ka sa Panginoon. Tapos ito yung isa sa mga conclusion niya. Verse 12. And do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind. But be transformed by the renewing of your mind. Ang sinasabi po dyan, renewing. Ang sabi po doon, renovation. Alam niyo po, ang renovation, hindi siya nagsisimula from scratch. Ang renovation po, meron nang nakalagay, tapos kailangan basagin yun, kailangan durugin yun to the ground para ma-renovate na maayos. Ganon din po yung idea ng renovation na tinutukoy dito. Sabi po sa point natin, dapat hindi tayo nag-follow sa ways ng world, pero dapat nagkakaroon tayo ng pagbabagong isip. Tandaan, if you don't teach your kids to love the Lord, the world will teach them not to. Again, kung hindi mo tuturuan yung kabataan, yung mga anak mo to love the Lord, sasabihin ng mundo, madali lang yan. The world will teach them not to. Sabi po sa isang survey, ang isang kabataan daw po, simula 2023, 7.3 hours nasa social media. That is a discipleship program better than most churches' discipleship program. Isipin mo,
sa discipleship program natin, 1 oras, 1.5, lamang pa doon, kwentuhan, chismisan, kainan. Ang devotion lang doon, 15 minutes. Pero isipin mo, 7.3 hours. Nakababad yung anak nyo, yung mga kabataan, nanonood ng social media, even us. Ako, naniniwala po ako dito. Sa atin po, na matagal na sa church, naniniwala sa Bible, nagde-devotion, who studies the Word of God. Even us, nagkakaroon din tayo ng question of beliefs kasi may napanood tayo. Tayo na yun, ha? Imagine yung mga kabataan na sobrang clueless. Ano application po nito? Linawin ko lang po, ito pong part ng preaching na to, it doesn't mean na kontrolin nyo po yung mga anak nyo when it comes to digital usage. Opo, madami pong benefits yan. Baka po biglang, ay sabi ni pastor, walang magta-tablet buong 1 linggo. Okay? Pero ito po yun. We must limit cultural influences and deliberately substitute them with biblical worldview education. To simplify, huwag nyo lang basta limitahan. Palitan nyo ng Bible study, family devotion, memory verse. Pag-usapan nyo talaga. Diba? Ang nangyari kasi sa atin, ang bilis natin maglimita kasi sinabi ni pastor, tapos after 1 week, papayagan na ulit natin. Last, tapos na po tayo. The call to deliberate discipleship at home. Deuteronomy 6-7. Kung nandito po kayo nung nag-preach si Pastor Jonathan, sinimulan niya na po to bago mag-family man. Sinasabi po doon, ang turo po, ang sinasabi ng Panginoon kay Moses, ituro mo sa kanila to love the Lord their God with all their heart, mind, soul, strength. Tapos, ito yung mga instruction. This word which I am commanding you today shall be on your heart. And you shall repeat them diligently to your sons and speak of them when you sit in your house, when you walk on the road, when you lie down, and when you get up. Patapos na po tayo. Sa part po na to, you have to understand the family is the first church and parents are the first ministers. Huwag nyo lang po iasa kay pastor. Huwag nyo lang pong iasa kila ate, sa Sunday school teacher, sa mga kaibigan. Have the hard conversation. Ang discipleship po, hindi lang yan magbasa ka ng verse, tapos na. Tapos you let the word of God speak to them. Upuan mo. Pag-usapan mo. Kilalanin mo, alamin mo yung buhay, alamin mo yung nangyayari, ano yung nararamdaman, anong pwedeng gawin, anong pwedeng tulong, ano yung mali, ano yung dapat baguhin. Have the hard conversation kahit uncomfortable. Kahit nakikita mo na yung anak mo, hindi na mapakali sa upuan kasi sobrang ang init na ng usapan. One of the application po is to show your faith. Ako po, sabi ko nga po sa inyo, lumaki po ako ng walang family na Christian. Tapos pagdating ko po dyan sa bahay, pag Sunday morning, nagpapatugtog ng Christian song, si Papa. Tapos gabi-gabi nakikita ko po si Mama Tess nagpe-pray. Sobra po ako nanibago kasi po, on a Sunday morning po, ang maririnig ko yung mga Sunday old school na kanta. Diba yan yung mga tugtog sa radyo? Tapos gigising po ako, walang tao sa bahay. Kasi si Lola, namamalengke siya, kapatid ko, it's either nasa church or may gala. Ako, pupunta lang sa church. So, ganun lang talaga yung routine namin. I challenge you guys, kahit sa pamilya po natin, simulan po natin sa mga pamilya po natin, show your faith. Alamin mo yung salita ng Panginoon, aralin mo yung salita ng Panginoon, ilapit mo yung sarili mo kay Kristo. Tapos makikita yan ng mga anak mo.
makikita yan ng mga kabataan. And this is not just exclusive sa mga families. Okay? I want to extend yung application nito dun sa mga taong nag-o-open ng bahay nila for tambays. Yan po ang Nidar Residence. Ano po yan IBC Hulo 2. Dito po yung morning service, dun po yung evening. Nandun po yung mga young people na yan. Kami po mga kasama niyan. Diba? In those conversations, wag lang po kayong magkwentuhan, tawanan, manood. Kung may kailangan, i-call out, pag-usapan, i-devotion, itama. In your F7s. Tapos na po tayo. Sabi po doon, yung Malacanang po natin, it doesn't dictate the future of America. And the church. Hindi po madedictate ng gobyerno natin kung ano yung future ng gobyerno ng ibang bansa o kaya ng simbahan. The dinner table does. Yung mga moment na sabay-sabay kayo kumakain, nakaupo lang kayo, talk to them. Kasi ang mangyayari po dyan, what kind of disciples? Ito po, mag-iiwan lang po akong 3 tanong, tapos na po tayo. What kind of disciples will you make? Will your home be a place where culture creeps in or where the truth is passed down? Papayagan mo ba na yung bahay mo, gumagapang lang doon yung mga kasinungalingan o ikaw mismo, magiging intentional ka in passing down the truth from the Word of God? Tapos na po tayo. Sabay-sabay po natin basahin. Ready, begin. Diyan po magtatapos po ang ating discussion. Pero, one last thing. Pastor, tagal na ako sa church eh. This will I end. Pastor, ginagawa naman namin yan. Sa totoo lang po, Pastor, tagal ko nang pinagpe-pray yung anak ko. We do hard conversations. Kinakausap naman namin. Invite them to church. Invite them to camps. Pero Pastor, parang wala naman nangyayari. Bakit ganun? Parang sira pa din. Magulo pa din, maingay pa din. Sa totoo lang po, wala po akong masasabi patungkol dun. Hindi ko po masasagot yan kung bakit ganun pa din. Alam ko, to some of you, you did your best to be a good parent. Sa mga Sunday school teacher dito, hindi kayo perfect. Pero alam nyo din sa sarili nyo that you did your best to teach those kids. Sa ating core group ng Reboot, magulo lang, nakakatawa lang, pero alam mo sa sarili mo at some point, you really genuinely pray for the lives of young people. Minsan, dumating na sa point na, hindi, kailangan kong pumunta sa church kasi may mga young people, may mga bisita. I know your hard work. I know how tough it is, kahit bagito pa lang ako. And sa totoo lang po, hindi ko masasagot kung bakit ganun pa din. Pero isa lang po naintindihan ko sa buhay ko, sa buhay naming mag-asawa, mga pinagdaanan namin, sa family namin. Hindi ibig sabihin wala pa, wala na. Hindi ibig sabihin hindi pa nangyayari, hindi na. Sabi ko nga sa asawa ko, nung nagkanda, gulo-gulo na yung kwento ng buhay namin. Sabi ko, sa totoo lang, hindi ko alam kung paano, kailan tayo pagagalingin ng Panginoon. Pero sigurado ko, God heals.
Hindi ko lang alam paano. Hindi ko alam kung kailan. And sa totoo lang, may discretion ng Panginoon kung papagalingin niya ba tayo o hindi. Pero in tough times, in those moments, pag hindi mo na alam gagawin mo, hindi mo na alam paano i-handle yung messy relationships, messy families, messy parenting, yung pinaka-challenge ko lang po sa inyo is to go back sa salita ng Panginoon. You may not know. It may feel like uncertain. And possibly no one in this church can tell you any ounce of certainty patungkol sa bagay na yun. Pero hindi ibig sabihin na hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ng Panginoon. Hindi ibig sabihin nun, suko ka na. Tuloy mo pa din. Panalangin mo pa din. Kausapin mo pa din. Abutin mo pa din. Mahalin mo pa din. Yakapin mo pa din. Sa atin yan eh. Everyone else will give up on them. Yung mga anak natin, yung mga kabataan na yan, they will think they know the truth. Magyayabang yan, mag-iisip yan na mas magaling sila. Hindi mo kasi naintindihan, this is my story. Pero isang bagay lang. Hindi mamahalin ng iba yan. You can't expect anyone to love them. Pero ikaw, alam ko namang mahal mo sila eh. And that's the challenge. Alam kong pagod, ubos ka na. Pero tara, I invite everyone to stand. Lapit natin sa Panginoon, sama-sama po tayo manalangin. I don't know the story of your family. Hindi ako expert. Pero isang bagay po sa salita ng Panginoon na pwede mong panghawakan. The Lord knows what He's doing. At pwede mong pagkatiwalaan niya. Kasi nung mga panahon na walang nagmamahal sa'yo, minahal ka niya. At dahil minahal ka niya, pwede mong mahalin kahit gaano kakalat, kadumi, kagulo, kaingay, kasira. Pwede pa. That said, hindi na po ako mag-iimbita dito sa harapan. Kanya-kanya po tayong prayers, kanya-kanya po tayong bigat. Manalangin na lang po tayo ng sama-sama. I'll give you time to pray. If your family is here, mga anak, kaya niyong lapitan yung mga magulang niyo, I don't know, paano? Sa totoo lang, di ko alam paano lumapit pagka in conflict ka with your parents eh. Pero take this time, pray. Apply na kaagad natin yung pinag-aralan natin. If you're here, nandito yung magulang mo, lapitan mo. Magulang, kung alam mong yung anak mo natatakot sa ikaw na yung unang lumapit. Pray with them. Kung wala dito yung mga magulang mo, ikaw lang yung Christian sa family mo, pray. Iluhod mo. Salvation will come. Pwede pa yan. It's never too late sa Panginoon. It's never too late sa Panginoon. The fact na nandito ka pa, ibig sabihin, hindi pa siya tapos. May gagawin siya sa'yo, sa buhay mo, sa pamilya mo. Pray. Don't give up. Ituro mo, ipakita mo, abutin mo, mahalin mo, kausapin mo ulit.
Ama naming banal, salamat po sa biyaya. Sa totoo lang po, with all the imperfections, with all the messy parts, wala naman pong may karapat-dapat sa amin dito to have a family. To have someone na magmamahal, iintindi, mag-aalaga, mag-aaruga, maglilingkod, aabot. Wala naman talaga. Pero to some, they are more blessed and privileged, Panginoon, for having a family. Dalangin po namin, Lord, turuan niyo po kami at tulungan niyo po kami na wag sukuan yung pamilya namin. Wag sukuang abutin, wag sukuang panalangin, wag sukuang i-guide, turuan. Kasi Lord, before the church, before anyone else, aside sa'yo, walang ibang magmamahal sa amin kundi pamilya po namin. So Lord, I don't know their stories. Hindi ko alam gaano kalaki, kalalim, gaano kabigat, gaano kahirap yung pinagdadaanan po nila. And Lord, bilang lingkod mo, hindi ko alam. Wala akong maipapangakong magagandang salita mula sa akin. Pero sa salita mo meron. Pwede namin panghawakan kung sino ka. Pwede namin pagkatiwalaan yung salita mo. Pwede namin pagkatiwalaan yung bawat pangako mo. At pwedeng pa namin ipagkatiwala ulit sa iyo lahat. So Lord, ito po kami with our hearts, with our family. We lay it down at your feet. Ikaw po ang kumilos, magbago, magligtas, umabot, magbuo, magpagaling, mag-repair, mag-renovate, magpalalim, maglapit sa iyo sa mga bawat pamilyang nandito. We honor you, we praise you, we lift your name up on high. Sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Awitin po natin. Jesus, be the center of our own. Jesus, be the center of our home. From beginning to the end, it'll always be, it's always been you, Jesus. Jesus, ulitin po natin. Jesus, be the center of our own. Jesus, be the center of our home. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters, and nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. And Jesus, you, nothing else. There's nothing else matters, and nothing in this world will do. Jesus, you're the center, everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. We'll be seated.
For our choir po, tawagin po natin ang adult choir po ng Talent Fest.
kagandahan mo ay pagmasdan, magbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan, sa'yo lamang matatagpuan, sa'yo lamang mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago. Salita mo'y panghahawakan, sa'yo lamang matatagpuan, sa'yo lamang mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialayo, Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialayo, Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, masumpungan sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Ayan, maraming salamat po. Natapos na pong ating mga talent fest po from youth to adult to the kids. At palakpakan po natin ating Panginoon, una sa lahat, sa kanya pong papuri. At yung mga adults po natin, palakpakan din po